Kasama si Nora, nagpunta kami sa Mobile Fund kung saan nakadisplay ang ilang memorabilia niya. Hindi nagbabago yung Ako tuwa. Ayan, oo. Sa isang litrato, kasama niya hindi lamang si Tirso, kundi ang dati niyang katambal na si Edgar Mortiz at maging ang kanyang karibal sa showbiz noon na si Vilma Santos. Ang tawag niyo po talaga kay Vilma ay Mare. Kumari ko talaga siya. Inanak niya siya yung anak ko si Kiko. Nakita rin namin dito ang ilang larawan nila ni Tirso kasama ang manyikang kilala noon sa tawag na Maria Leonora Teresa. Basta niregaluhan lang ako ni Pip noon ng manika, yun nga, si Maria Leonora, October 6 yun. Binigay sa akin, pero hiniram nila sa akin, hindi na nila sinuli sa akin. Sa labas ng Mobile Fund, ilan sa mga tagahanga ni Nora ang naghihintay. Kapansin-pansing alam niya ang pangalan ng mga ito at tila ba mga kaibigan kung ituring. Ilan lamang sila sa Noranians na hanggang ngayon ay sumusuporta sa superstar. Si Denise Agador, tagahanga raw ni Nora mula pa noong pagkabata. Noranian din kasi ang nanay niya. Kahit kailan din niya kami tinuring na tagahanga. Lagi niya sinasabi sa amin yun, pamilya tayo. Meron akong karanasan sa kanya na may sinabi ako sa kanya, nag-ano ako ng problema, na ano niya ako. Na ano niya yung naging problema ko, ganun. Alam niya yun. Yung naging problema ko na yun, natugunan niya. Kami na yung nagkakaintindihan doon. Ikinuwento naman ng isa pang fan kung gaano katindi ang pagmamahal nila sa kanilang idolo, lalo na nung panahong mahigpit ang rivalry nila ni Vilma. Kung ilang beses na kami nagkakatagpuan sa mga awards night, pag talagang gulong nangyayari, pag nagpapauna sila magparinig kung talagang prangkahan, talagang susupaan, talaga. Impronto, talaga. Magtatalo-talo. Yung mga fans to, ha? Yung mga fans talaga. Yung Nora at Vilma talaga nag-aaway. Ay talagang Nora, kainitan talaga, talagang nagbabatuhan talaga ng mga kung ano-ano dyan. Love you, Ate Guy! Love you, Ate Guy! Bye-bye! Ate Guy, ingat! Maglilimampung taon na sa showbiz si Nora. Pero tila ba sa kanya pa rin umiinog ang mundo ng ilan sa kanyang mga tagahanga. Si Nestor de Guzman, isang Noranian, kinolekta ang kwento ng mga fans ni Nora at inilabas ito sa isang libro. Si Judian Santos, then si Maine Mendoza. Kasi tinatawag silang bagong Nora Honor. So, kasi si Ate Guy ang naging pamantayan ng kasikatan na abot niya yung tayog ng kasikatan na hindi pa narating ng kahit na sinong artista. Lalo ito yung panahon sa pagitan ng 1969 hanggang 1972 na tinatawag na Nora Mania. Sa panahon ng Nora Mania, maraming naging pelikula at recording si Nora. Linggo-linggo rin siyang napanood sa variety show na Superstar. Sa gitna ng kanyang kasikatan, umibig si Nora. Ginest ako sa Carmen ang camera. Hindi ko alam na guest din pala si Pip. So doon kami nag-meet, doon kami pinakilala sa isa't isa. Hindi ako makakilos. Oo, sabi ko, ay, kakanta pa ba ako? Hindi. Nasundan pa ito ng isa pang pag-ibig. Sa set ng pelikulang Banawe na pinroduce ni Nora, nagkasama sila ni Christopher De Leon. Alam ko may bagyo doon kaya nung naglalaro kami nung Truth or Consequence sa mga as boy at ako, iba pang kasama namin. Madalas natatama yung bote doon sa akin, kaya kay Papa Boyet, tatanungin, doon nagumpisa yon. Hanggang sa isang araw, pumunta siya, may dala-dala siyang mansanas. At ang kanta niya ay, "You are the apple of my eye."
Wala yata nagtagal sa akin dahil sa selos. Kaya yung selos hindi nakakataba ng ng relasyon sa bawat isa. Isa ho sa reason ay dahil lagi marami sa tao sa bahay ninyo. Isa yun, kasi masyadong pribado ang buhay niya. Gusto niya yung magkaroon ng privacy yung buhay namin. Kasi siyempre magulo na eh. Marami ng mga fans. Pagdating sa amin, gusto niya yung kami na lang. Kaya lang ako naman, ang inaano ko, hindi mo naman din maiiwasan yung mga fans. Kasi pag hindi mo naman, halimbawa, pumunta sa bahay, hindi mo naman pwedeng paalisin. Nag-ampon din si Nora, sina Lotlot, Matet, Kenneth at Kiko. Si Matet dating child star, ngayon ay aktibo pa rin sa paggawa ng pelikula. Kwento niya, nung bata siya, maaga siyang namulat na superstar ang mami niya. Hindi lang naman isang pelikula ang gagawin ni Mami sa isang buwan. Minsan yata parang 2. Meron pa siyang, when I was adopted, andyan na yung superstar. So, lagi talaga siyang wala. Minsan pag uwi nila galing ng school, wala ako. Tapos minsan naman, pag nandun ako wala din, tulog na sila. So hindi na kami nagkikita. Pero bumabawi naman daw si Nora. Napakalambing po niya as a mom. Tsaka yun din ang hinahanap niya sa amin. Gusto rin niya ng lambing from us. Whenever she has time off from work, and she's a disciplinarian. Gaya ng ibang nanay, nagkaroon din daw sila ng hindi pagkakaunawaan. Sa akin siya pinaka talagang naubos. As a mom, now I know na mahirap po. Pero yung ngayon, I'm trying. We are trying to parang bumawi sa kanya. And she is also. Nararamdaman ko po yan. Sabay-sabay ngang ginampanan ni Nora ang papel ng ina, may bahay, TV star at paggawa ng mga pelikulang pang-award. Kung minsan wala naman kayong sinasabi, expression lang ng muka at yung power daw po ng inyong eyes. Kailangan, halimbawa, ikaw nagda-dialogue, ako yung kinukunan, andito yung camera. Wala kang sasabihin, pakinggan mo lang kung ano yung sinasabi sa'yo ng ka-eksena mo. Kasi lalabas at lalabas sa mukha mo, sa reaction ng mukha mo, yung magiging reaction na dapat na ipakita sa sinasabi mo. And then she was very, kumbaga sa she had intense and passionate expressions. And she's gifted with that. Saan nanggaling yung eksena at saan papunta yung eksena, ano yung susunod na eksena. Pag nalaman mo yung dalawang yon, saan nanggaling at kung saan, anong kasunod, mararamdaman mo eh. Kung ano yung emosyon na dapat mong ibigay. Ang nakagugulat lang, tila hindi alam ni Nora kung gaano siya kagaling. Ito ay sa kabila ng mahigit 100 local at international award na naigawad sa kanya, kabilang na ang FAMAS Hall of Fame, 7 Orion Awards, Towns at Centennial Honor for the Arts mula sa CCP. 4 sa naging direktor ni Nora sa pelikula na itanghal ng national artists, sina Lino Broca, Lamberto Avellana, Jerry De Leon at Ishmael Bernal. Taong 1973, nagsimulang mag-produce si Nora ng sarili niyang pelikula. Produce ako ng pelikula, basta bumalik lang yung puhunan o kumita ng konti, masayang-masaya na ako noon. Kasi nagustuhan ng tao, ang importante sa akin, yung nagustuhan ng tao yung pelikulang ginawa ko. Yung pelikulang pinudus ko. Pero yung kita, kaya sinasabi nila hindi kumita yan. Ano kung hindi kumita? Maganda naman yung ginawa ko. Pero dahil na rin sa kanyang galing sa pag-arte, hindi naman nawala ng pelikula si Nora mula dekada 80 at 90. Ilan dito ang tumabo sa takilya at nanalo ng Samut-Saring Award. Yun nga lang, kapansin-pansin din na dumalang ang kanyang mga pelikula noong dekada 90. Taong 2004, ginawa ni Nora ang pelikulang Naglalayag. Nanalo ito ng ilang awards sa Pilipinas at sa Brussels. Pero ito na ang huling pelikula na ginawa ni Nora bago niya pansamantalang iwan ang showbiz. Sa Amerika,
muling naranasan ni Nora ang hirap ng buhay. Sa Amerika, muling humalik sa lupa ang bituin na hindi naman talaga napalagay sa matayog na langit. Bakit po kayo umalis noon? Concerts. May mga shows kami na umiikot kami bawat lugar sa States. Nung nakakakanta pa ako, pupunta kami ng kung saan-saan, Europe. Describe niyo po yung buhay ninyo dun sa Amerika. Hirap talaga. Pinagpapasalamat daw niyang may nakaramay siya doon, gaya ni John Rendez na minsan na ring naulat na umano'y karelasyon niya. Nung panahon na yon, paano niyo po i-characterize yung relationship ninyo? Magkapatid. Magkapatid. Magkapatid talaga. Na nagtutulungan. Nung kinakailangan ko yung tulong ng ibang tao, tulong ng pamilya ko, wala sila lahat. Pero si Jan nandyan. Nahirapan talaga ako. Nahirapan kami. Dalawa lang kami magkatulong nun eh. Walang ibang nagkatulungan doon kundi kami dalawa lang ni Jan eh. Pasensya ka na, pero once and for all, baka gusto mong sagutin yung mga issue dati, no, na sinasabi na involve po kayo sa drugs, nalulong po ba sa gambling? Anong gusto Ako nag-ano ko yung e-games, di ba? Inaamin ko naman yon. Lahat naman ng tao nagkakaroon ng kanya-kanyang lang yan sa buhay. Kanya-kanyang kung ano magpapaligaya sa'yo sa buhay. Pero hindi naman, pangit naman yung nalulong. Yung droga naman, sa States yun. Di ba nabalita naman yun sa States? Pero hindi ako pwede mag-droga. May asthma ako. Mamamatay ako pag nag-droga ako. Sa totoo lang, may asthma ako eh. We all have our crisis period. I acknowledge that she had to undergo this crisis, and I respect her grief on those levels. I think the bright years become brighter because of the dark years. I think, sabi nga nila, hindi mo makikita yung mga bituin kung hindi madilim. So, bahagi yun ng buhay eh. Sunod na indie film din ang ginawa ni Ate Guy na umani ng mga award sa 5 kontinente. Africa, Asia, Europe, Australia at North America. Sinasabing siya ang natatanging Pilipinong artista na nakagawa nito. I think tao lang siya na nakagawa ng tama at mali. But the thing that makes her different from all of us is genius siya sa art niya eh. Sa 50 taon ni Nora bilang artista, wala na raw siyang mahihiling pa.